Magandang araw Pilipinas, Namaskar India. Today is Sunday and ngayon nga mangyayari yung sinasabi ko sa inyong part 3. Ngayon sila darating. Pero before I start with the chismis, I would like to say na pasensya na kayo yesterday kung parang ang toxic ko. Sobrang napikon talaga ako dun sa comment. It was because as you can see sa title, my career is my trigger point. Maraming magsasabi na wag mo nang pansinin, wag mong patulan ang basher. Which is, alam nyo naman, lagi as much as possible, pinapatulan ko yung mga basher in a funny way. Lagi akong nakikipagbiruan sa kanila at hindi ako napipikon. Pero itong comment na to, ito talaga yung parang wait lang. The comment was, umaasa nga daw ako at kung hindi ako nag-asawa ay wala akong pambili ng mga gusto ko. Na-hurt ako guys kasi trigger point ko talaga ang career ko. At yung postpartum ko, pag umaatake, it's always about my career. Just, parang hindi ko kaya. Wait lang. Okay. Kasi, ano ba yan? Tangina, kainis. If you are a career woman, katulad ko, who needed to sacrifice her career para lang sa mga anak niya at sa asawa niya, I think you will understand kung bakit ako pumitik kahapon. Kasi tayong mga career woman, alam natin we can provide for ourselves, di ba? Alam niyo naman yun, nagtatrabaho ako guys. But Adi asked me to stop kasi nga, yung mga bata. And even before that, meron akong mga opportunity na kailangan kong tanggihan kasi nga kailangan namin magpabalik-balik dito sa India. Marami akong na-miss na offer, like for example, assistant supervisor sa 5-star hotel or a work in a hotel in Maldives or etong pagiging teacher ko na pangarap ko talaga, kailangan ko muna siyang i-sacrifice para sa mga bata. Kaya trigger point ko yung sasabihin na wala akong kwenta. Kasi I know to myself na may kwenta ako. I know to myself na capable ako na i-afford lahat ng gusto ko. Kasi nag-master's degree nga ako guys. Hindi lang mukha kasi lagi ako nagjo-joke or puro ako kalokohan sa vlog. Pero may master's degree ako. Kaya kahit si Adi guys, alam niyan kung gaano kalaki yung sinacrifice ko. Lalong-lalo na sobrang competitive ko talaga pagdating sa career ko. Kaya nga siya guys, alam niyo yun, sobrang effort, sobrang bigay ng lahat ng gusto ko kasi ayaw niyang naaalala ko yung sa career ko kasi iniiyakan ko talaga sa kanya. Umiiyak ako guys kasi lalo na sabi ko sa kanya, sayang naman pinag-aralan ko. Kung magbablog lang ako or mag-aalaga lang ako ng anak ko. Pero sabi ni Adi, gusto mo ba paalaga natin sa iba? Ako guys, pag nai-imagine ko, alagaan ng iba yung mga anak ko, parang di ko kaya ganun. Kasi nga, di ba guys, nakikita nyo sobrang hands-on ko, sobrang arte ko sa mga anak ko. And sobrang, alam nyo yun, kaya pag tinitimbang ko guys, laging lamang yung mga anak ko. Kasi, iba naman yung sitwasyon namin. May mga part kasi na may mga babae din na napupush na magtrabaho sila kasi kailangan. Parang hindi lalabas na pag nagtrabaho sila, selfish sila. Lalabas na, nagtatrabaho sila kasi kailangan makatulong. Pero sa sitwasyon ko guys, pag ako nagtrabaho, ang lalabas kasi, selfish ako kasi mas inuna ko yung pangarap ko kaysa alagaan yung mga anak ko. O diba? Napaiyak ako. Kasi yun talaga yung trigger point ng postpartum ko guys. Doon siya umaatake pag naaalala ko yung career ko. Kaya yung mga comment na mayabang ako, yung comment na mayabang ako, hindi ko na yun iniinda. Kasi expected naman yun. Kasi ang personality ko talaga sobrang strong. Straight to the point person ako. Hindi ako nakikipag-plastikan or nakikipag-inertihan or what. Never akong magpapanggap. So, kung mayabang tingin nyo sa akin, it's fine. Okay lang yan. Kasi ganito yung personality ko. Talang sobrang strong. Hindi mo ako makikita na timid or tahimik lang or tameme lang. If I bought something, yes, makikita nyo. Kasi I'm showing my daily life or my real life vlog. If wala ako neto, maririnig nyo sa akin, ay wala akong ganyan. Ganon. If hindi namin afford, naririnig nyo, hindi namin afford. Hindi namin kayang bilhin yan. If kaya kong bilhin, sabihin ko, gusto kong bumili ng ganyan. Ganun lang. Simpleng tao. Totoo lang. Totoong buhay. Yun yung pinapakita ko sa inyo. Hindi ako nagpapakita ng mga gamit tapos hindi naman sa akin. Yun,
for me kasi yun yung yabang eh. Yung hindi naman sa'yo, isasabihin mo sa'yo, or magpapanggap ka na kaya mo kahit hindi mo kaya. Sa case ko kasi guys, hindi ko sinasabi na kaya ko. It's just that kung ano yung mga nabibili namin, nakikita nyo kasi nga daily life vlog, daily vlog, 'di ba? Yun yung nakikita nyo. Alangan naman daily vlog, puro gutom lang yung ipapakita ko sa vlog ko. Pagka may binili ako, di nyo makikita, itatago ko. Ganun ba? Or pag may mga bago akong gamit, kailangan hindi ko susuotin. Kailangan mukha akong mahirap sa vlog para mukha akong kawawa para dodonitan nyo ako. Hindi ganun guys. Hindi ganun yung vlog namin. Kung nayayabangan kayo, it's fine. Okay lang yan guys. Tanggap ko yun. Hindi ako nasasaktan dun. Pwedeng totoo. Mayabang ako. So, pwedeng totoo. Over-showy ako. Kasi yun naman talaga yung ginagawa ko sa buhay ko. Binibili ko yun. Pinapakita ko lang sa vlog. Kasi nga daily vlog. Alam naman skip natin yung part na maganda. Puro masama lang ipakita ko sa inyo. Same dito sa India. Minsan bunganga ako din. Kabastusan ko dito sa kultura dito. 'Di ba? Pinapakita ko rin. Kasi yun yung reaction ko. Alam naman itago ko yung pagpanggap ako na natutuwa ako sa kultura, hindi ako natutuwa. Or halimbawa, magpanggap ako na hindi ko gusto or mag-inarte ako para lang masatisfied kayo na madumi talaga dito sa India. Syempre, pag maganda, ma-amaze ako. Pag may nakita ko maganda, pag madumi, sinasabi ko din. Ganun akong klaseng tao, hindi ako nagpapaka-impokrita. Kung ayaw nyo sa akin, ganun din ako sa totoong buhay, hindi lang sa vlog. Pag ayaw sa akin ng tao, di ko pinipilit. Di bye-bye. Next life na lang tayo magkita pag hindi na ako mayabang. Or pag di ka na nayayabangan sa akin. Kaya yung mga tao sa paligid ko, yun lang yung mga totoong tao. At ako guys, as long as wala kaming tinatapakan tao, hindi kami, alam nyo yun, nanira para magkapera. Hindi kami, alam niyo yun, umasa sa ibang tao para magkapera. Nagtrabaho kaming mag-asawa. Kaming dalawang mag-asawa nung wala pang empleyado si Adi. Nakatuto kami sa computer dalawa. Kahit hindi ko alam yung trabaho ni Adi, sige lang, nagko-coding din ako, research ako, ganun. Kaya alam niyo yun, hindi ako affected sana sa mga comment na ano ganun. Kaya lang pag sa career ko talagang tinatamaan ako guys ng todong-todo eh. Daming sinabi, basta nag-nightclub kami niyan guys. Tapos ito nga, kinabukasan, ayun nga, napikon na nga ako doon, di ba? Nainis na nga ako dun sa comment. Pero paalis kami talaga nun guys. Pupunta kami ng mall kasi nga pinapabili kami ng damit ng tatay ni Aditya. Kasi nga may regalo siyang 1,000 rupees kay Afi. So binili namin si Afi. Tapos ano pa pong ginawa namin? Naglaro si Ado kasi nga buong week kami nasa bahay lang. So, ngayon lang kami nakakalabas, guys. Tapos, ang ginawa namin dito, yun nga, nag-H&M, tapos naglaro kaming pamilya. Tapos, meron ditong maliit na kidsuna. Yun, nanood kami nanood. Dinala namin si Ado doon, naglaro siya. Hindi na namin sinama si Api. Si Api kasi nasa lola niya. And alam niyo naman, pag ganito maglalaro si Ado, napapagod lang si Api, diba? Buhat-buhat. Kaya, mas mabuti na doon na muna siya sa lola niya. Tapos dito na rin para kami kumain ng KFC guys. Minsan lang ako kumakain ng ganitong mga street food. Pagka alam nyo na, weekends is ano sa amin, cheat day sa diet namin. Pero nakikita nyo whole week, hindi ako, puro diet yung pagkain namin. Diba, ang bilis ko makamove on. Tapos ano pala, no, yung part 3 pala yung pag-uusapan natin dapat. Pero as I mentioned, nangyayari pa lang. Ngayon habang nanonood kayo nitong vlog na to guys, andito sila nag-uusap. So nakikichismis ako as of now. So abang kayo bukas kung anong mangyayari. Syempre bibidyo natin yan. At ngayong gabi na to na nagbo-voice over ako. Kaya medyo emotional pa ako kasi fresh pa eh. Ay, nire-ready nila yung mga kakainin, kung ano yung mga pag-uusapan. Ayun. So, ayun nga. Hindi rin para sumama sa amin sila mami tsaka si kuya ni Adi kasi nung last time na umalis kami guys, napagalitan sila ng tatay ni Aditya. Alam niyo kung bakit? Kasi nga tumama yung ipo-ipo dito sa bahay namin. Tapos nung tumama yung ipo-ipo sa bahay namin, ang tao lang sa bahay, yung lola. So, hindi niya alam yung gagawin kasi yung ibang bintana bukas. Kaya basang-basa yung buong bahay namin. Nabasa yung mga laptop nila Adi sa office. Kasi nga, naiwan pala ni Aditya bukas yung bintana dun sa office. Kaya yung tatay galit na galit. Kasi bakit kayo aalis lahat? Iiwanan niyo yung lola. Kaya yung nanay naglalaylo muna sa pagsama-sama sa amin sa paggagala. Siguro mga next week yan, kasama na namin siya ulit. Pero as of now, hindi mo nasasama. Pero anyways, nagpapabango lang yung biyanan ko dahil kami guys ay mag-a-abroad kasama siya. So mag-a-abroad kami, gagala kami nila Adi. Tapos sabi namin ni Adi, di isama na natin sila mami kasi
Syempre, di ba nakakaya naman, travel kayo. Tapos andyan lang sila, hindi sila kasama. So, sinama na din namin sila ng kuya ni Adi habang di pa siya nag-aasawa. So, habang free pa siya, sinama namin siya mag-abroad. So, abangan nyo na lang guys, yung vlog namin sa mga susunod na linggo dahil maggagala na naman kami nila mami. Actually, dapat kuya lang ni Adi kasi nga alam naman namin hindi papayagan si mami. Pero sabi niya, teka lang, papaalam natin. Gusto ko sumama sabi niya ganun. So, nagpaalam siya at pinayagan nga siya. Kasi 5 araw lang naman guys, as in short travel lang. Kaya pinayagan siya ng, ng asawa niya. Alam niyo naman dito sa India, kailangan magpaalam ka sa asawa mo muna. Same with me guys, lahat ng ginagawa ko, lahat ng binablog ko, lahat ng sinasabi ko sa vlog, ay pinapaalam ko muna kay Adi. Ganun guys. Mukha lang hindi ako nagpapaalam kasi ang brutal ng mga sinasabi ko, diba? Pero kasi sa case namin ni Adi, pumapayag din siya. Kasi si Adi guys, ay hindi rin mapagpanggap na tao. So, pinupush niya lang, okay, totoo naman yun sasabihin mo So, sabihin mo sa vlog, okay lang yan. Pero may mga times guys na may tinatago ako sa inyo. Kaya huwag kayong mag-expect na alam nyo lahat. Kasi minsan may pinapatago rin sa akin si Aditya. Kasi alam nyo na, syempre, pa din, masyadong personal or masyadong private, ganun guys. Kaya hindi na namin sinasabi sa inyo. Pero marami akong hindi sinasabi sa inyo guys. Pili lang. Pero harsh na, no? Ano pa kaya yung mga hindi ko sinasabi sa inyo? Tapos ito nga, guys, ay nagtatry ako magmaldita. Tinatry ko yung, taray-taray, guys. Pero, yeah, yung mukha ko natural yan, beach face talaga yan. Mataray yung mukha ko. Pero yung sasadyain ko magtaray, hindi naman. Actually, mataray talaga ako, guys. Mataray talaga ako sa personal, guys. Talagang ako. Straight to the point talaga ako. Hindi ako magpapanggap. Kasi mamaya may nakakita sa akin, nanonood sa akin, cashier, no. Tapos natarayan ko din yung cashier. Ay, charis. Charis lang, guys. Pero minsan may meron akong part na ganun, yung naririnig ko, tinatawanan si Aditya. Talagang medyo natatarayan ko yung cashier pagka ganun. So, ko, hindi nyo kailangan magbulungan dyan. May mga pag ganun ako, guys, minsan.